Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbagi. Ang gagawin natin ngayon, itong Honda Beat na FI na motor kasi ayaw daw umandar kaya hinatak dito. Ayun, tinanggal ko na yung play ring sa harap tsaka yung battery cover. Kung bago ka pa lang sa aking channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. Kasi ang nangyari dito sa motor na to ay ayaw daw mag-display yung panel board tapos ayaw mandar kaya hinatak dito. Ngayon alamin natin kung anong nangyari. I-troubleshoot ko muna to mga kaworks para malaman natin kung anong sanhi ng pagkasira dito ng kanyang motor. Ang gagamitin natin dito sa pag-troubleshoot ay itong test light. Ilagay natin itong test light clip dito sa kanyang battery terminal, dito sa ground, negative terminal ng battery. Tapos itong test light subukan natin. Ayan, gumagana yung test light natin. Ito yung gagamitin natin sa pag-troubleshoot. Hanapin natin yung main cause na pagkasira nito. Ayan, unang-una tingnan natin yung mga fuse dito. Okay naman yung mga fuse dito mga kawork, gumagana naman. At ngayon tingnan natin yung diagram dito sa kanyang battery cover. Merong nakalagay dito, main fuse 25 amperes, CO 5 amperes, backup light 5 amperes, ignition 10 amperes, headlight 10 amperes, tail light or stoplight 10 amperes. Yan, susundin nyo lang mga kaworks yung nasa cover. At ngayon tingnan natin dito sa kanya ignition switch socket. Ayan, tingnan natin. Ayan, kapag umiilaw, ayan, umiilaw siya. Ibig sabihin may supply galing sa battery. Okay yung kanyang main supply sa kanyang socket. Itong kulay pula na wire. At ngayon lilinisin natin to mga kaworks. Hugutin ko muna to. Ayan, natanggal na. Ngayon lilinisin natin to mga kaworks. Slide muna natin. Ayan, ibig sabihin okay yung kanyang wirings dito. Hindi siya naputol kasi umiilaw yung test light natin. Double check natin mga kaworks. Kapag umiilaw to, okay lang to. Walang problema dito kanyang socket at saka yung mga wire. Lilinisin lang natin to kanyang socket. Ayan, umiilaw yung test light natin. Ibig sabihin walang problema yung mga wirings dito sa kanyang socket. At kanina na-check na natin yung mga fuse. Okay lang yung mga fuse niya, goods lang. Ito na namang mga dalawang relay dito, yung main relay at saka yung starter relay. I-check natin, maluwag yung isa, yung kulay gray, at itong kulay black medyo maluwag din. Meron tayong gagawin dito mga kaworks. Merong limbas at saka long nose. Kung wala kayong limbas, pwede rin yung lihang gagamitin sa panglinis kasi lilinisin natin to. Itong terminal ng mga relay, kailangan nating hasain ito para malinis siya. At abang-abang kayo mga kaworks, mamaya meron tayong gagawin dito pagkatapos nating linisin ito, itong dalawang relay. Subukan natin to mamaya, itong ginawa natin. Shout out pala sa kaibigan natin na motovlogger dyan na si Boy Baldo, Sir Idol. Maraming salamat po sa inspirational message at sa mga advice mo, Idol. Maraming salamat sa mga nakaka-inspired na mga advice. Kung gusto kayong manood ng mga speaks at saka motor review, price update ng mga motor na bago, sundan nyo lang, type nyo lang Boy Baldo dun sa YouTube mga kaworks. At ngayon tapusin lang muna natin itong paglilinis natin. Ayan, pairan natin ng basahan para matanggal yung mga alikabok at saka yung mga excess oil. Patuloy lang kayo sa panonood mga kaworks kasi mamaya may gagawin tayo dito sa kanyang relay. Ayan, tapos na nating nalinis yung dalawang relay. Isukat natin yung isa dito. Ayan, medyo maluwag. Meron tayong gagawin dito mga kaworks. Panoorin nyo para at least meron kayong idea na matutunan. Kunting tips lang ito pero napaka useful.
gagawin natin dito, i-twist natin yung terminal ng konti. Yan, tingnan nyo, straight lang yung mga terminal dito, itong 4. Yan, yung mga pin nya naka straight line, tigda dalawa sila. Ayan, gagawin natin ito, i-twist natin ng konti. Ayan, ganyan lang mga kaworks. Ayan, at saka ito ring sa kabila, twist pa natin ng konti, dagdagan natin. Ayan, konting-konti pa. Ayan, hanggang sa medyo slanting na siya. Ayan, tingnan nyo, naka-slanting na yung isa. Tsaka ito rin, medyo i-twist natin ng konti. Ayan, naka-twist na yung dalawa. At saka ito na namang dalawa dito sa baba. Pa konti lang mga kaworks yung pag-twist dito ng kanyang terminal ng relay. Pa clockwise lang yung ikot ng konti. Ayan, ganyan lang mga kaworks. Simple lang itong tips na ginawa natin dito, pero napaka-effective nito. Kaya natin ginawa itong pag-twist dito ng kanyang terminal para humigpit dyan sa kanyang butas ng kanyang socket doon. Ganito yung ginawa natin kasi para humigpit siya doon sa kanyang socket, doon sa kanyang socket sa baba, yung female, kasi male socket itong nandito, itong mga pin. At kaya ginawa natin to para hindi siya mag lose contact, para pagpasok natin dun sa kanyang kit doon sa baba, magiging mahigpit siya. Ayan, naka-twist na siya yung mga terminal dito ng kanyang relay, dito sa kanyang main relay at saka starter relay. At saka tapos na rin natin nalinis yung socket ng ignition switch at nalagyan na rin natin ng konting penetrating oil. Ngayon subukan natin mga kaworks, ikabit natin ulit para subukan natin. Ayan, napakahigpit na niya. Medyo mahirap na siyang ipasok. Kanina napakadali lang ipasok at saka madali lang din tanggalin. Tapos ngayon subukan natin. Tapos itong fuse dito, mga fuse, tulak natin itong mga fuse dito para hindi siya mag lose contact. Idiin lang natin siya ng konti mga kaworks para hindi siya mag lose contact, kasi minsan itong fuse ang dahilan kung bakit walang display yung kanyang panel board at saka ayaw umandar yung motor, kasi minsan napuputol yung fuse or nasisira siya sa katagalan or nagkakaroon siya ng corrosion or parang kalawang, kaya naglo-lose contact. Kaya kailangan talagang i-check nyo ang mga fuse ninyo, at kung kailangan ng palitan nyo na ng bago kung luma na yung inyong mga fuse dito sa fuse box. At saka yung dalawang relay, i-check nyo rin at saka linisin tulad ng ginawa ko. At kung maluwag na, i-twist nyo lang tulad ng ginawa natin kanina. At ngayon subukan natin yung ginawa natin, i-on natin yung susi. Ayan, nag-display na siya, okay na yung motor ni ma'am. Subukan natin paandarin. Ayan, umandar na siya at medyo mataas pa yung minor niya kasi nag-relearn pa yung kanyang ECU or computer box. After 10 to 15 seconds, bababa na yung minor niya. Ibig sabihin na relearn na yung kanyang ECU. Pwede nang bigain natin yung kanyang throttle at saka patakbuhin yung motor. I-road test natin to mamaya mga kaworks, para malaman natin kung hindi na ba siya mamamatay at kung hindi na ba mawawala bigla itong kanyang panel board display. Patayin ko muna itong kanyang susian. At ngayon ibabalik na natin yung mga pairings dito. Panoorin yung mga kaworks para malaman nyo kung paano magkabit ng mga pairings dito, at saka yung mga tornilyo niya kung saan siya nakalagay.
Ayan, na i-double check na natin yung socket ng ignition switch at naibalik ko na rin yung kanyang clip ng kanyang headlight socket, itong wire dito sa gilid. At ayan, nailagay na natin ng maayos itong cover sa harap. At ngayon aayusin natin yung kanyang cover dito sa ilalim at saka yung kanyang araro. Ayan, nailagay na natin ng maayos yung kanyang araro at saka yung cover sa ilalim. Simulan na natin maglagay ng tornilyo dito. Panoorin nyo ito hanggang sa matapos ito mga kaworks, para malaman nyo kung paano maglagay ng mga tornilyo dito at saka kung paano ayos ng kanyang mga cover, saka paano maglagay ng mga bearings dito sa kanyang motor na Honda Beat, at kung saan ilalagay yung mga tornilyo. Ayan. Ayan, natapos ko rin na ilagay yung kanyang mga bearings. Subukan nating paanda rin. Final testing na ito. At saka i-road test na rin natin para pasigurado yung gawa natin na hindi na siya mamamatay sa daan. Ayan, umandar na ang motor ni ma'am. Warm up muna natin bago natin patakbuhin or bago natin i-road test. Bumba muna natin yung kanyang throttle. Piga-pigain muna natin. Ayan, konti. Okay na siya. Okay na yung motor ni ma'am, hindi na siya mamamatay. Road test na lang yung kulang. At ngayon pag-usapan natin kung anong dahilan kung bakit nangyari yung trouble kanina, yung biglang namatay yung motor ni ma'am. Ang dahilan kung bakit namatay yung motor ni ma'am at saka nawala yung display sa panel board kasi nag-lose contact yung dalawang relay, yung main relay at saka yung starter relay, at saka yung fuse, yung main fuse niya nag-lose contact. Yung tinatawag na main fuse, yung number 25 amperes, yun ang pinaka main niya. Lahat sinusuplayan kasi lahat ng system ng motor sinusuplayan ng main fuse, kaya 25 amperes yung nakalagay dyan. At ayan, okay na, na-road test na natin. Subukan natin ulit. Tsaka hindi yan pwede lagyan ng mas mababa pa na amperahe or 5 amperes or 10. Kailangan talaga 25 amperes yung nakalagay dyan. At hanggang dito lang muna tayo mga kaworks. See you in the next video. Ride safe sa lahat. God bless. Peace out.